Yung sasabihin kasing gay, it's a matter of parang hindi mo siya ini-impose na, bading to kasi ganyan. Yun niya, pinagkisilosan siya. Insecure yung wife niya. Hindi na pipili yung heart mo kasi magugustuhan mo. Gusto niya na mag-start over sa life na gusto niya. Or baka naman there's something more. Important sa yung tao. Say what you feel about them. Hindi maganda rin yung naiiwan ka sa ere eh. Possibility na magalit siya sa'yo tapos ibunyag niya yung kalokohan mo. Kung totoong friend ka nga naman, no, dapat maiintindihan mo. Kumbaga hindi naman talaga lahat ng tao forever. Ang sad naman. What's up? This is Fried Adobo Thoughts. And welcome sa lahat ng mga naliligaw ng landas at napunta dito sa aming podcast. My name is Jeb and kasama ko ngayon si... And my name is Rami. Kamusta kayo? And dito babasa tayo ng mga Reddit posts ng mga nag-overshare sa Reddit and of course, mag-overshare din tayo ng ating mga opinion. So, Yung mga unsolicited opinions. Unsolicited advice. Alright, so let's go. Posted 5 hours ago sa Advice PH by meow_meow2416. Felt like namatay ang kaibigan kong gay dahil nagpakasal siya. I am 25, female, friends with my college friend, 26, male, gay, for almost 11 years. We both cherish each other like best friend talaga. The type of friendship na sobrang honest at alam mong never kang i-judge sa mga actions mo. We both knew each other's secrets. Lagi kaming nagkausap through Messenger and even video calling each other kahit kakakita lang namin. I am certain that we had each other's back. Kapag sumali ako sa pageants, nandun siya. Kapag kailangan niya ng help ko, nandun din ako. Pati mga aura niya and even explicit convos, open kami sa isa't isa. Alam ko na this friendship will last. Sabi ko sa kanya, and he agreed. Until he met a girl. Doon nag-start na mag-fall ang friendship namin. Noong una, nagkakwento pa siya. May mga times na kapag nagkakalabuan sila, nagsasabi siya sa akin at bumabalik siya sa habits ng pagbo-booking. If you know, you know. Yan. So I thought, babalik kami sa dati. And then, all of a sudden, after 1 month ng huling aura niya sa lalaki, nagpakasal sila. And he never contacted me since. Ang sakit-sakit sa akin na naiwanan ako sa ere na mag-isa. Ang dami namin pinagsamahan sa isang iglap na wala lahat. Para akong namatayan ng kaibigan. Ayaw ko mag-reach out kasi may history din na nagkaselos yung asawa niya sa akin before. Baka iba ang maging dating. I really miss my friends so much. Alright. Wow. Grabe naman. Sige, ikaw, ano tingin mo? Actually, habang binabasa ko tong post na to, yung sasabihin kasing gay, ano siya eh, it's a matter of, parang hindi mo siya ini-impose na, bading to kasi ganyan. Diba? Parang parang siyang decision in life. Somehow. Parang hindi mo naman din mapipili yung heart mo kasi na magugustuhan mo. Pero it seems like, yung lalaki, yung friend niya, is gusto niya na mag-start over sa life na gusto niya. Tapos, yun nga lang, ang effect, ang consequence nun, mawawala yung mga friends niya or yung mga taong included or magre-remind sa kanya sa dati niyang life. Yun yung understanding ko dun sa pinost ni OP. Kasi parang ngayon hindi ko kasi at alam kung saan siya nanggagaling eh. Nagselos ba siya dahil hindi na siya nagkikita? O yun nga dahil in some sort in-abandon siya? Or baka naman there's something more? Hindi ko lang masasabi. Hindi, sa akin kasi sexuality is a spectrum. Hindi ko masasabi na okay, gay siya kasi nang lalaki siya. Pero what if ka pa in love din siya sa isang girl? So, hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa box na gano'n eh. Hindi mo siya pwedeng i-categorize sa gay lang siya. Baka kasi mamaya. And as you grow older, of course, dapat matanggap natin na hindi lahat na magiging kaibigan natin. Like kahit yung pinaka-best friend mo is mag-move on yun in life eh. Mag-hire ng family. Siguro isa rin sa reason na nakikita ko is baka wala siyang jowa. Or gano'n. Kaya feeling niya mag-isa na lang siya ngayon. Na parang yun yung kasama niya as best friend niya yung lalaki.
Pero since nagka-jowa, I think it's a very common sentiment or very common problem na mga best friend na pag nakakita na ng jowa, na-asupera na si best friend, yan. Regardless of gender. Oh, regardless of Diba? gender, ganun. I think yun yung nakikita ko eh. Kasi, yun nga, pinagkisilosan siya. Tapos, dahil doon, hindi, ang siguro, just to save the relationship, just to, parang maging, yung naging mas matibay yung relationship ng guy doon sa wife niya, kailangan niyang lumayo doon sa mga kaibigan niya na sort insecure yung wife niya, 'di ba? Ikaw ba, for example, pag binawalan ka, binawalan ka ng wife mo na let's say, huwag ka na makipag-ano muna doon sa kasi insecure ako sa best friend mong babae. I don't know. Yeah, oo, nagigets ko. Kumbaga parang yung marriage kasi commitment din 'to eh. Saka yun nalalagay yung top priority niya more than friends. 'Di ba? So malamang nami-miss lang din nung open natin yung life before marriage ng friend niya. May comment dito, ito yung top comment from electronic-RIP4409. Sabi niya, perhaps his wife doesn't know about that part of his life and he just wants to leave that part of him behind, you included. Difficult as it may be, just be happy for your friend. You always have the memories of your friendship naman you can look back on in times you start missing him. Good luck, OP. Sad, no? May falling out ng friendship. Kumbaga, let's move on in life. Kumbaga, hindi naman talaga lahat ng tao forever. Makakasama mo forever. Ang sad naman. Hindi kasi kung super kaibigan mo siya, ako nasasad ako. Sa mga falling friendships, to be honest. Mababaw lang yung reason kunwari, no? Mababaw ba to? We'll never know. Never know. Ayun, pero yung dun sa kasama ka sa secret niya, well, na-assume naman natin na gano'n. Pero kung gusto niya na kung hindi alam, gusto niya masabi. Pagpakatino, gano'n. Alam mo yun. Then maybe, confront him na gano'n. Bakit mo ko iniiwasan? Bakit hindi ka na nakipag-usap sa akin? I miss you, ganyan. Wala naman akong ill intentions na i-expose ka or agawin ka sa asawa mo. Dapat yun yung advice ko, i-confront niya. Kasi minsan, at this age, ako sila 25 pa lang sila eh. We're adults. Dapat isa sa matutunan natin is, say what you feel. Hindi mo, wag mo nang itago, ganyan. I-confront po agad. Kasi kulado ko importante sa yung tao. Kung hindi importante, okay, fine. Tago. Pero kung importante sa yung tao, say what you feel about them. Kasi mabilis na ang buhay, ganyan. You'll never know. Saka hindi natin ini-invalidate yung feelings ni OP. Kumbaga parang, syempre grieving siya eh. Para siyang namatayan eh, di ba? Sabi niya nga. Kailangan lang niyang i-confront ano ba ang reason kung bakit nilulubayan ka na. Kumbaga, kapag ganyan kasi kailangan mo rin bigyan ng assurance yung wife ng friend niya na hindi naman siya threat sa relationship. Diba? Unless threat talaga siya. Pero if the wife really thinks na threat siya and mas pinili niya yung wife niya, you have to understand also na parang mas priority niya yung family niya kesa sa'yo. And so kailangan mo na talaga nung ganong closure. And to get that, you need to confront him. Ito pa, may isang comment from... ano comment? Yeah, sabi ni C-Fix1031, I guess he just wants to hide and forget his past about being gay. And that includes you, since alam mo lahat ng secrets niya. Alam ba ng girlfriend niya na may sexual history siya with guys? If not, that must be it. Tapos may isa pa, si Lurking Panda 007, sad naman. I take it you weren't invited in the wedding too. I'm leaning on suggesting to send a congratulatory and at the same time goodbye message. But then again, baka mag-cause ka pa ng away sa mag-asawa. That hurts. Bigla-biglang nag-end. Sana man lang ipinaliwanag ni Frenny why, or at least na heads up. Yes. Yun yung mali sa part ng guy. Kung yun yung reason niya, dapat sabihin niya kasi hindi maganda rin yung naiiwan ka sa ere eh. Kasi mas delix pa nga yun eh. Kapag iniwan mo sa ere, may possibility na magalit siya sa'yo tapos ibunyag niya yung kalokohan mo. Di ba?
Compared sa, let's say, kausapin ka talaga naman, sorry, I can't hang out with you na kasi alam mo na gusto kong itago to. Kasi kung gaano kayo ka-close na magkaibigan, maintindihan mo yun eh. And you will say na, okay, I understand, ganyan. And I want to assure you na safe naman kung ano yung sikreto mo sa akin. Ganun. True. Saka, isipin mo kung totoong friend ka nga naman, no? Dapat maiintindihan mo. Saka matutuwa ka sa decision niya sa life. Kumbaga, face lang yung nangyari before siguro, di ba? Most likely, baka nagkaroon siya ng awakening. Iniisip mo realization. talaga, meron siyang gusto doon kaya lalaki na dyan. Kasi Oh, hindi ka possible. masasaktan ng ganyan. Oo. Hindi dapat ganyan kalalim. Ako kung friend lang, hindi ako naman tayo, well, I don't know. Oo, kumbaga parang, ano, saka, Joke dapat lang. respeto. Respeto. Di ba? Respeto din doon sa friend niya na, ito yung decision niya sa buhay niya. And, supportahan na Niya lang. parang naiwan kasi siya sa without an explanation, without any closure. Parang ginost siya eh. Kasi makifeel mo yun na parang wala tayong pinagsamahan eh. Diba? So, biglang mo bigyan mo lang akong iniwan sa ere na anything na wala man lang explanation. Although I just need like something you can't tell me kasi nagkasala sa asawa ko, or you can't hang out with me kasi gusto ko nang iwanan sa past, ganyan. At least merong ganong closure. Para at least nakapag-move on na rin. Kasi sa nanguhula-hula ka. Bakit? Tama. Kumbaga maging responsible tayo sa mga relationships na meron tayo. Be it familial or friendship, di ba? Parang ano din tayo. I-take kumbaga irespeto natin yung nararamdaman din ng isang tao. Na, sorry, ano muna tayo. Palamig muna tayo. Be empathetic. Yes. Sa mga nararamdaman ng ibang tao. Kayo, anong comments niyo? Comment down below and let's see, baka basahin namin yan sa next episode.